Malapit na akong magbikti. Napakadelikado tayo ng ginawa nyo kasi mamaya anytime anong pwede mangyari sa inyo. Baka pagdating ng ibang araw, sisisihin ko sila. Niradyohan ko agad si Rans, pagpunta ni Rans doon, hinanap ka ni Rans, wala naman daw doon. Malungkot ang magsisulay. Wala akong kausap-usap. Aso, manok. Magandang hapon sa lahat ng viewers natin. Ngayong araw po ay dito kami kina Tatay Doro at sakto nga pagdating namin dito sa kanilang tahanan, dito sa patungo sa kanilang tahanan ay nadatnan ko si Tatay na papalabas at may dala-dala siyang ano ito Tay, dala mo? Lalagyan. Lagayan daw ng krudo para sa... Tikarol. Ay di ba Tay, may dala ako sa yung solar, dalawa yun. Hindi ko alam kung doon. Hindi mo alam kung paano gamitin? O mahina ang niya. Baka Tay, hindi nyo nabilad yun. Kailangan kasi yung solar na iinitan. Gusto titingnan natin ha, titingnan natin. Hindi pa nakakabit yung isang solar. Aling isang solar? Dalawa yun eh. Yung isa yung lampara. Kasi mismo solar yung may panel na kinakabit sa taas. Okay, sige, titingnan lang namin Tay kung ano yung pwede natin gawin dun sa ilaw mo para hindi ka nabili ng krudo. Ano? Kala ko kung para saan, kala ko sa pamparikit niya sa pagluluto. Kaya sabi ko, wag na siyang dumiretso at kami na lang bibili mamaya. Si Rans pwedeng suyuin na bumili dyan sa gasolinahan. Okay, tara tayo sa inyo. Punta tayo sa inyo. At may dala rin akong tubig, dalawa. Para kay Tatay. Tapos, mga groceries. Tara tayo, punta tayo dun sa iyong tahanan. Kaya mo maglakad? Oo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dating ako sa kalsada pero lakad ka talaga ganyan. Dahan-dahan lang talaga. Okay lang yun Tay. Basta ang mahalaga ay makarating sa inyo ng ano. Nahihilo ka ba ngayong araw? Ano pakiramdam mo? Nahihilo ka? Hindi naman. Kanina. Pero ngayon, hindi naman. Okay, mabuti. Tapos i-check natin yung mga gamot din ni Tatay kung naiinom niya ng tama. Hindi ko maalala si Tatay. May hawak ako na mga ano natin sa kanya. Okay. Siguro iuna ko na ito doon. So, balikan ko si Tatay dito. Kita-kita lang tayo dun sa mismong tahanan niya. Bilisan natin para maalalayan ko siya. Nasaan yung tungkod mong isa Tay? Hindi. Ba't ito ang ginagamit mo? Bigat yun? Bigat yun. Gamit yung kahoy. Bibigatan ka pala dyan. Ay doon. Kaya ko man. Kundi ang pusinga talagang medyo magigit ito. May sinain ka na. Oo. Ayun, meron na. Ayos. May mga dala ko dyan sa grocery mo din ulit na pang ulam. Dinala ulit kita mga groceries para hindi ka maubusan. Para anytime na makaramdam ka ng gutom, may pwede kang makuha na pagkain mo. Mabait ang mga aso ko sa inyo na. Hindi na nila kami tinatahulan. Mabait na aso. Ang galing Tatay. Kasama mo sila Galing kung saan kami galing. Pag nasa lubong sa amin. Pag saan kami mapunta. Kasama. Parang limalas na naiyak din. Naiyak din. Oo. Parang tao din tayo pala Pero nakakatakot ang huni. Parang may mamatay. Ay, ganun. Okay. So, malapit naman na kami sa bahay ni Tatay Doro. At dito nga ay nakita ko sa lapit pa lamang ng nilakad ni Tatay Doro ay talagang kitang-kita na sa kanya na siya ay napagod. Pero sa edad, tanggap ko. Kamusta ka naman po? Naghihirap ako pagkikilos-kilos. Nahihirapan kayo? Tatay, kapag gabi nakakatulog ka naman natutulog ka. O kasi kapag di ka tayo natulog, lalapot yung dugo mo. Lalo kung magiging high blood or low blood lang ang kalalabasan. Paano kapag ganun, kagaya kanina? Lalabas ka pa para lang bumili ng
Oo. para lang bumili ng krudo. Ang layo tayo nang nilalakarin mo pa dun. Tapos tataakit ka pa pataas. Diyan pa nga lang, hinihingal ka na. Malayo pa yung ginulungan ko. Bangin. Malayo pa yun dun. May dala akong 10 kilong bigas. Kaya nagduda kung may pila ako dito. Okay mga kabayan, kahapon kasi, gabi na po mga 8 or 9 p.m. May nag-message sa atin at sinasabi nga na si Tatay Doro daw ay nakita na papunta daw yata po ng Daet Camarines Norte. Kasi kahapon, ang schedule namin kahapon ay dumaan kami ay kina Joy Joy, tapos doon sa tinutulungan ni Commander. Kapos na yung oras namin, dumating kami halos gabi na rin. Kaya nakatanggap ako ng message na si tatay nga daw ay pumunta ng Daet. Tay, bakit ka po pumunta ng Daet? Gusto ko magpasiro ay sa high blood. Swero, bakit tay? Bakit kailangan ng swero? Kasi nung una, ano ka sa akin eh. Di ba may mga gamot ka naman na iniinom? Pampababa ng dugo. Sinong kasama mo tatay lumuwas ng Daet kahapon? Ako lang. Labo, ako lang. Mag-isa. Anong oras ka umalis kahapon tay dito? Dito? Ay siguro mga alas 9. Ng umaga. Tapos ang kasumakay? Sa mga... Sa bus, van, saan? Sa bus? Oo. Okay. Tapos, ano nangyari? Papunta mo ng hospital? Primero hinawakan ako ng babae, inaalalayan ako pag-akyat. Tapos? Tapos, hindi daw yun ang pakuanan yung magpa-BP. Doon ako sa unahan. Sa madaling shortcut natin tay, sa madaling salita, ano po ang nangyari sa pagpunta ninyo sa Daet? May nangyari ba? Na-check up ba kayo? Hindi ko kinuha. Alin po tay ang hindi nyo kinuha? Yung ano yun? Reseta? Pang-resita. Hindi ko kinuha. O bakit di nyo kinuha tay? Ang isip ko ay puro resita, wala man gamot. Ay, baka ang ini-expect ni tatay pagpunta niya doon, lalapatan siya ng gamot. Pero ang nangyari, nirestahan na naman lang ulit kayo. Kaya nga po tay dito ko na lang kayo dinala kasi pares lang po yun. Inantay ko yun at sabi nung nurse na yun ay mag-antay daw ako at mayroong ibibigay daw siya. Aba, marami nang ipinasok na disgrasya. Hindi pa pa rin naasikaso. Sabi ko, ang gawa ko, Miss, nasaan yung resita ko? Andyan niya. Hindi man binibigay. Sabi ko, mauwiin ako. Yun, nagpaalam ba ako. Hindi, parang ka lang tayo, nagpagod ka lang. Nagbiyahe ka papuntang Daet, nakakapagod din magbiyahe, lalo na bus. Tapos, hindi mo naman kinuha yung reseta sa'yo. Umalis ka din, umalis ka kaagad. Ibig sabihin, hindi ka na nagpaalam, basta umalis ka na. Nagsabi din. O tapos umalis ka na, diretso uwi ka na dito. Kasi may nakapag-picture sa'yo kahapon dyan. Anong oras ka dito po dumating? Baka lampas ng alas 6. Alas 6 ng hapon? O kaya maaaring mga alas 7 na yun. Ibig sabihin gabi na. Napakadelikado tayo ng ginawa nyo kasi mamaya anytime anong pwede mangyari sa inyo dyan sa kalsada. Kaya nga po tatay, di ba sinabi ko sa inyo, dadaling ko kayo ay sa pa-check upan na lang dito sa atin para na sa ganun maresitahan kayo ng pangpababa ng inyong dugo kasi yun naman ang sa tingin yung pinoproblema ng katawan nyo, yung high blood. At kung sinabi naman ng doktor nung pag-check sa kanya na kailangan i-confine, i-confine po si tatay kasi wala naman pong sinabi ay. Ang sinabi lang kay tatay ng doktora ay uminom ng 10 beses kada araw ng tubig. Tapos inumin ng tamang oras yung kanyang mga gamot. At hindi naman sinabi na i-confine. So kung sinabi i-confine, ipapakonfine po natin siya noon. Kahit sa Daet o ano kung saan man. Kaso wala naman sinabi.
Tapos si tatay nag-decide na pumunta ng Daet kasi nga tingin niya ilalapatan siya doon ng gamot, baka tingin niya mawawala kaagad kung ano man yung hilo o anong nararamdaman niya. Okay, kaya kagabi tatay, alam mo ba, pinapuntahan ko pa si Rans doon sa Medicare. Kasi ang unang sabi sa akin, nasa Medicare ka daw. So nag-worried kami, nag-alala kami kasi sabi ko baka kung ano na nangyari sa'yo. Niradyohan ko agad si Rans, pagpunta ni Rans doon, hinanap ka ni Rans, wala naman daw doon. Wala naman daw Eliodoro doon na naka-confine. Kasi nung sabi sa akin, nasa Medicare ka daw. Hindi man ako nagpunta doon. Kaya nga tayo, kaya ayun, sabi namin, ay pupuntahan ka namin dito sa bahay mo. Kaso nga, may nagsabi naman na okay ka naman na daw, nandito ka na. Nakita ka na daw dito na pumasok. Kaya sabi ko, baka nagpadait nga kung anong ginawa. Hindi ko alam, kala ko nga na ma-shell ka lang. May sakit. Kala ko kasi okay ka na, kasi na may mga gamot ka. Sabi ko baka lumakas-lakas na ma-shell sa dait. Kaya kagabi, anong oras ka rin nagpunta sa, kagabi? Mag-alas 9. Magna 9 PM. So nagpapahinga na si Rans, inabala ko muna, sabi ko baka pwedeng puntahan si Tatay Eliodoro sa Medicare at susunod ako. At bumalik naman kagad si Rans at wala nga daw siya nakita. Naka-ready na ako, pupunta na rin ako ng Medicare noon. Okay tay. Tay, sa susunod huwag nyo na po ulitin yun na magsulo kang aalis. Ha? Pwede ka magpasabi sa tao dito. Pasabihan mo si Marcos at dalhin ako sa ganito. Ha? Tay, kasi may mga cellphone ng mga tao dito, pwede nila akong kontakin. Alam nila huwag yung mag-isa kang pupunta doon. Ha? Napakadelikado tayo para sa sitwasyon mo. Pang-ilang araw na ngayon na wala sila Nanay Isin. Pang-apat. Ilang araw yung pinangako niya sa'yo? 4 na araw. Okay. Malay naman natin mamayang hapon dumating. Ayan ang malaking tanong dito. Yung bang ipinangako ni Nanay Isin kay tatay at ni Nanay Rowena na ika-4 na araw ay darating dito si Nanay Isin, hindi natin alam. Ang tanong doon na malaki ay kung darating ngayong araw. Okay. Kung hindi ba dumating tayo, ano masabi mo? Baka pagdating na ibang araw, sisisihin ko sila. Ang gusto ko, pag sinabing 4 na araw, mag-uwi silang 4 na araw. Dahil ang iniisip ko, ang buhay kong baka, kung ano na mangyari. Wala akong kasama rito. Ako sarang iniisip ko, maski hindi ko nakakakibo. Malapit na akong magbikti pag ako nainis na. Ay, huwag niyo isipin yun ha. Hayaan po natin na yung nasa taas lang ang kukuha ng buhay natin. Kasi siya lang ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Huwag pong ilagay natin sa kamay natin yung buhay natin. Ha tatay? Huwag kang mag-alala. At malay mo naman, mahaba pa ang maghapon. O anong oras pa lang, mag-alas 12 pa lang. May oras pa para, malay mo mamayang gabi nandyan na. Ha? Huwag mo masyadong stressin po ang sarili mo. Relax lang, nandito lang kami. Ha? Malungkot ang magsisulay. Wala akong kausap-usap. Aso, manok. Totoo po yun tayo, alam ko po yun. Alam ko kung gaano kalungkot ang mag-isa. Kasi ako ay mag-isa din. Wala din mo na akong kapatid. Ang mga magulang ko din dati nasa malayo sa akin. So may lola ko, magkahiwalay pa kami ng bahay. Alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. Kaya naiintindihan ko si tatay kung gaano kalungkot ang mag-isa. Okay. So, hirap lang kasi ito yung sinasabi ko ay kaya nga po talaga nung time na nag-decide sila ng gano'n na sinasabi ko nag-iba yung pakiramdam ko. Si tatay agad yung tiningnan ko kung kaya ba ni tatay ang mag-isa dito. Kasi alam ko na sinasabi niya sa akin palagi every time na bibisita ako nahihilo daw siya. Mayat maya parang umiikot yung mundo niya, yung paligid niya. Kaya naisip ko agad, kaya ba ni tatay na mag-isa dito? Alam ko na kagad na hindi. Yun na kagad yung nasa isip ko, hindi niya kaya kasi tinignan ko siya. Sabi ko, si tatay ang tanungin natin. Di ba tayo, maalala mo? Sabi ko, sige si tatay ang tanungin natin, tatay, kaya mo bang mag-isa dito? At nasabi mo sa akin na hindi ako dyan sigurado.
Nung tanda ko yun, sabi mo, hindi ako dyan sigurado kasi nahihilo ako. Di ba? Doon pa lang sana naisip nila na, oo nga, hindi kaya ni, o sabihin na lang natin tawag ni Tanay Rowena ni tatay, hindi kaya ni tatay. Wag na mama, kami na lang ang bibisita dito. At may marami naman pagkakataon, pwede naman sila sa atin magsabi, willing naman tayong tumulong para makabisita sila dito. At oo nga pala, tayo mililinawin din pala ako sa mga, hindi naman marami. May isa ka ditong kabarangay na nababasa ko yung comment niya tungkol doon sa yero. Napakaliit na bagay para sa akin yung yero at labas, kumbaga wala naman na sa akin talaga yun. Pero gusto ko lang linawin din. Okay? At sinasabi po na nagawa daw nila Nanay Rowena yun, yung umalis ang hindi nagpapaalam, dahil daw hindi kami dumating sa kung anong araw yung sinabi namin. Parang kami yung may kasalanan kung bakit nila ginawa yung ganun. So ganito, in the first place, kung anong araw yung sinabi nila ni Kuya Zander na alis sila, dumating kami, di ba? Nakita nyo, dumating kami para ibigay kung ano yung pangailangan nila na ipinangako ko, pamasahe ni Kuya Zander, pamasahe ni Nanay Rowena. Dalawa lang kasi sila na pinangakuan ko ng pamasahe. Willing akong ibigay yun. At pagdating namin dito, nagulat ako sa desisyon ni Nanay Rowena na hindi daw siya sasama kay Sir Zander. Siya nagdesisyon nun. Pero that day na sinabi ko na ipinangako ko kung na bibigay ako ng pera para sa kanila, dumating ako nung araw na yun. At ang sinabi ko, i-rewind nyo sa video para mas malinawan kayo. Sinabi ko doon na isabay na lang namin sila. Nag-decide sila na isasama si Nanay Isin at binigyan ko sila ng pagkakataon na mapag-isipan nila kasi gusto ni Nanay Rowena that day isama na niya si Nanay Isin. Gusto niya isama na daw niya. 'Di ba tatay? Sabi niya nung araw na nagpunta dito yung naghatid, isasama na si Nanay. Pero 'di ba pinagpilitan ko na ayusin muna ninyo yung card, 'di ba? Kasi para makita raw ang mga apo. Sinabi ko sa kanila, asikasuhin mo na yung card para na sa ganun, sa 2 araw na yun o 1 araw na yun, mapag-iisipan pa nila ng mas mabuti kung iiwan ba talaga nila si tatay. Yun na lang yung ginawa kong alibay, yung card na which is sinabi nila na pwede naman si tatay na lang pumirma, na pwede na silang umalis. Pero sabi ko, ayusin muna nila. Diba? Irawan nyo sa video, makikita nyo po. Ayusin nyo muna. Kumbaga, yung ID ko sa layout, wala. Siguro din nila. Ay, dinala? Wala dyan na hinahanap ko. O paano ka makapag-payout niyan kapag nag-payout kung di sila dumating? Hindi na ko nga kuhan. Grabe naman yan. Hindi nila. Malay mo naman dumating mamaya hapon. Ha, tatay, o kaya bukas. Titingnan natin. Ha, basta i-monitor kita dito. At malaman ko yung sitwasyon mo. Ano? Okay, at okay, tuloy ko lang. Ang sinabi ko po kay Nanay Rowena, kung maging final decision nila yon, wala naman tayong magagawa at decision nila yon. Hindi natin sila mapipigilan. Basta tayo hanggang payo lang. Nasa kanila ang decision pa rin. Kung pag-desisyonan nila na talagang sasama si Nanay Isin, isasabay ko sila nung Petsa 18. Kasi may mission trip kami sa Lucena ng Petsa 20. So 18, babiyahin na agad kami para sa mission namin na yon. Ihatid ko sila kung saan yung lugar nila. Kaso nga lang, hindi kami nakarating ng 18, 19 kami dumating. So ang sabi po kasi sa comment, 3 araw daw kaming hindi dumating sa pinangako naming araw, kaya nag-decide sila na umalis. Wrong po yun. 1 araw lang po. 18, 19 nandito na kaagad kami. 18 yung pangako ko na isasabay namin sila, 19 nandito na kami. So, hindi 3 araw, 1 araw lang. Kumbaga, kumpara sa akin ako na sitwasyon nila, antayin natin hanggang bukas. Kung ngayon yung pinangako, antayin natin hanggang bukas. Kung hindi pa dumating bukas, di tsaka tayo mag-decide, gumawa tayo ng parang para makauwi kung yun yung talagang gusto nila, di ba? Pero yung 3 araw, yung po nag-comment, baka nagbase lang sa sinabi sa kanila nung ni Nanay Rowena o ni Nanay Isi na 3 araw na daw, ganyan. Kaya, siyempre ako din, gusto kong dumiskarte ng pamasahe, sabihin ko na lang, gawan ko ng paraan, di ba? So, yun lang naman, nililinaw ko lang para nang sa ganun ay maging malinaw din sa iba. Okay, at si Kuya Zander wala din siya ditong kasalanan. Kasi siya din naman yung nagsabi nung nandito na kung gusto mo magpaiwan ka muna. Parang ganun. Okay. So tatay, kung hindi man dumating ngayon si Nanay Isin,
Huwag mo sanang gagawin yung sinabi mo, ha? Ba't mo ba naisipan yun? Nung magbikti, ba't mo naisipan yung ganun? Hindi na ako nagaling ay. Matagal na ito, tinitiis ko lang. Hindi naman dyan kasama yung lungkot na mag-isa. Sama-sama na yan. Okay. Tay, kagabi talaga nag-alala kami sa inyo sobra kasi hindi ko alam kung sisisihin ba namin yung sarili namin na hindi kami pumunta dito kahapon dahil sa dami din namin inasikaso. Di ba mamaya sabi ko ano nangyari sa iyo, magigilty talaga kami. Ang kinukuhan ko talaga, sila. Sabi nila, 4 na araw. Matanghali na, hindi pa sila nadating. Kasi alam ko, kaya mo siya pinayagan dahil sa 4 na araw na ipinangako, di ba? Ayaw ko sana payagan, kundi nahiya naman ako sa anak, baka kung anong sabihin. Bait pa rin talaga si tatay, sa totoo lang. Kasi yun pa rin yung inisip niya, yung mararamdaman ng anak ni Nanay Isi. Napakabait niyo tatay Leodoro bilang stepfather. Ano? Kasi kung iba-iba, baka pigilan, di ba? Kasi sabihin mo na lang, nahihilo ako, hindi pwedeng wala akong kasama dito. Pero ikaw, kahit alam mong mag-isa ka, magsasakripisyo ka dito, pinayagan mo. Kasi may mga anak din siya doon na may nag-eskwela. Napakabait mo tatay, Elidoro. Kaya hindi sa'yo deserve na iniiwan ng ganito. Hindi mo deserve ang iniiwan mag-isa. Kaya ako pinagdusan ay. Magaling po sa ganyan. Sa mga bagay na ganito sa pakikisama. Nabanggit mo na to sa akin dati na bawat bayan nung hinahanap mo yung anak mo ay nagkakaroon ka ng tulugan, nagkakaroon ka ng kakainin dahil sa galing mo makisama, di ba? O yun na, nakita ko na kaagad ngayon yung galing mo sa pakikisama na bilang pakikisama mo sa anak niya na ngayon lang sila nagkita, hinayaan mo siyang umalis. Hindi ko nga akalain na magkita kami doon sa hindi dapat mintan yun, hindi hanap buhay ang kung basta ang gawin nila ay itatago yung anak ko yun. Nagsama silang mag-asawa. Yung lalaki, kapatid ng aking ina. Tatahin ko naman yun, lalaki. Napakadami din tatay nagko-comment sa atin bakit daw hindi mo natin papuntahin dito yung anak mo. Nasagot na ni tatay yung sa video, di ba? Ayaw ko. Unang-una malayo, di ba? Pangalawa, hindi yata komportable si tatay Elidoro na kasama ang kanyang anak. Kasi noong una, hindi ba kayo okay ng iyong mga anak? Hindi ba okay ang komunikasyon nyo? maigi rin. Kundi mayroon silang pangako na dadalhin ako kung saan nakarmin yun. Lahat na sakit ko raw, nakukuha din sa ulo. Sugat-sugat ng ulo, sisip-sipin daw yun. May pinangako sila sa iyo sa madaling salita na ipapagamot ka na hindi natupad. May kwarta naman pati kami. Hindi man kami maasa sa kanila. Ang gusto ko sabihin, samahan lang. Parang nabigyan ako doon sa kwento nila na ang magaling, ganyan. Kinagat ka ng hayop. Susugot-sugotan ng ulo mo yan. Sisip-sipon ng gagamot. Naitaas lang yan, naalis lang yan. Kasi ang kinagat ng hayop, o pusa o aso, naakyat daw sa ulo. Ganito na lang tay. Sa tingin mo ba nakaka-apekto talaga sa iyo yung kagat ng pusa? O baka... Masakit lang pero hindi naman ako nasisira ng isip. Okay, saan sumasakit doon sa mismong kinagatan? Oo. Okay, naka-isang truk pa lang sa'yo, di ba? Sige tatay, ganitong gagawin po natin. Maglalaan tayo ng, pag hindi bukas isang araw, paturukan kita. Dito yung kinagatan doon din nasakit. Gusto mo ba paturukan kita? Sa pusa? Oo, yung sa anti-rabies. Oo. Dadaling ka namin sa diet para maturukan ka ng anti-rabies. Hindi mo pati ka nagpunta sa mismong nagturok sa anti-rabies. Iba ang pinasukan kong... Okay, kaya nga tatay, doon kita dadalhin. Ha? Kung yan ay niraramdam mo talaga na masakit, yung pinagkagatan, para mas sigurado na din kasi wala tayong kasiguraduhan kung dahil nga ba yun sa kagat o kung saan, kung rayuma o anuman, pwede nating para sigurado, paturukan na natin
Wala namang masama kasi kung turukan ka ng anti-rabies. O kung wala ka mang rabies, at least may bakuna ka na. Ano? Okay, sige, ganun gagawin natin. Dali natin si Tata Elidoro sa ano po. Ano kaya kung bago ko dalhin niyo, nandito na sila? Yun ang gusto mo. Oo. Okay, sige. Kung gusto mo yun, pero kung sa akin, bukas dadalhin na po kita. Pero kung gusto mo, na antayin natin si Nanay Isin, ano ba, bakit ba gusto mo? Gusto mo kasama siya? Hindi. May tao dito. Okay, lagi ni tatay kasing iniisip yung mga manok niya dito. Okay, sige, kung ganun. At kung ang nararamdaman lang naman niya, sumasakit-sakit lang siguro, kumikirot-kirot lang naman sa paa niya. Antayin natin si Nanay Isin kung yun ang gusto ni Tatay Elidoro. Sige, bali naman natin mamaya hapon dumating. Ano? O kaya bukas. Bukas babalik ulit ako dito, ha? At para bisitahin ko yung ano mo. O nga pala, yung mga gamot mo, iniinom mo? Nag-inom ko kanina. O ipapaliwanag ko ulit sa'yo, baka makalimutan mo, ha? Mamaya kunin mo, i-remind ko sa'yo ulit, ha? Mamaya na. O nga pala, yung po nag-sponsor kay tatay, ito po yung ilaw. Di ba tatay, dalawa ito, nasan yung isa? Wala din, tinago yata. Pero dalawa ito, di ba, na dumating. Oo. Okay, tapos, ito yung radyo na solar, di ba? Okay, ito yung ginagamit ni tatay. May ilaw din to. Alam mo yung ilaw nito kung paano? Nabubuksan mo yan? Oo. Okay. Buksan mo yung mga ilaw mo na yan, maliwanag ka dyan. Madaming solar yan, 3 solar yan. Kaso hindi niya alam kung nasan yung isa. O nga pala tayo, meron po ako ditong meron po ako ditong dala sa iyo. Binilang ko si tatay ng tubig para may inumin siya dito. At mga groceries na hindi na kailangan, yung iba hindi na kailangan ni tatay lutuin. Yung iba, pwede siyang magluto-luto. Una-una, malilibang siya. Ayan, tubig, 2 tubig, tapos mga groceries. Okay? Tapos mamaya tayo, ibigay mo sa akin yung gamot mo, ha? Ha, tatay? Ibigay mo sa akin yung gamot mo, ha? Para ma-remind ko po sa iyo. Okay? Ayun, bago matapos itong vlog na to, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng patuloy na tumutulong sa atin. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero simula na nag-vlog ako, yung mga taong sumuporta sa akin, kaibigan, pinsan, o sino man kamag-anak, magulang, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Hanggang sa ngayon, kung sino man yung mga tao na sumusuporta at nagpapaabot sa atin ng tulong, kung may na-vlog tayong bago, may nagpapaabot, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo talaga matandaan kung ilan kayo. Basta nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Okay, huwag po kayong mag-alala. Kung meron man po, sa dinami-dami lang din talaga nang nagme-message, kung meron man akong hindi na naasikaso na replyan, kung may pinapaabot na ganyan, at hindi ko nabanggit yung pangalan, hindi ko natanong kung pwedeng pabanggit o hindi, kung pwedeng banggit o hindi. Huwag po kayong mag-alala, huwag po magtiwala lang po kayo sa amin, kasi kami ay, sinasabi ko nga po sa inyo, yung munti nga namin kinikita ay halos wala din talaga. Talagang halos lahat yan umiikot lang sa tinutulungan namin. Maging yung shop nga namin, kung ano man yung maliit na kinikita nung kung meron man, napupunta pa din sa tinutulungan namin. Halos talagang wala, talagang umiikot lang sa tinutulungan namin. Sabi nga ni Sir Sander, nakita naman niya na kami nangungupahan lang dito sa bahay ng Kapalongan. Nakita niya na talagang mas priority namin yung iba. Kasi kung sarili namin yung priority namin, di sana nag-build na kami ng bahay dito, di ba? Nag-ipon na kami, nag-build na kami ng house namin dito. Na dito naman talaga ako, tubong Kapalongga ako, at dito naman talaga kami nakatira, at nandito ang mga tinutulungan. Pero nakita naman niya na talagang nangungupahan, napakaliit na inuupahan. Siksikan kami doon. Pero yun, kaya sana magtiwala lang po kayo sa amin. Okay? O tayo, paano sa ngayon? Magtatapos na yung vlog natin. May gusto ka bang sabihin kay Nanay Isin? Baka mamaya hindi umuwi, mapanood niya lang. Bikulin ko. O sige. Isin, maguli ka na ta. Nahidapan ako, hindi. Maray ko ikatarday kami takot magadan. Takot ako magadan. Kay Nanay Rowena, baka may gusto kang sabihin. Ay, Rowena, kumusta ka mo dyan, sa kasyan Ay, mag-igi na ka mo. Nalalangkag na ako kang kahalat sa endo. Ika-4 na aldaw naman yan, yung sabi nito. 4 na aldaw ka mo dyan sa, Borges. Okay. Pwede kayo may sabitin ako sa kalawat? Mga kakilala?
Anong gusto mong sabihin? Pasalamatan ba o ano, kamustahin? Oo, Kamustahin mo sila, tatay. Samantalay mo yung vlog natin, mga kamag-anak mo. kumusta ko si Hasmin Masaya, Juna Ernal, Roderick Masaya, Rosita Alvarez, Embit Masaya. Sila ang natangan namin doon, ang mga gamit namin nandoon sa kanila. Sila ang nasandalan nyo sa madaling salita. Okay, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tumulong kala tatay doon nung nandoon pa sila. Salamat po sa inyo. At tatay, sige, sa ngayon, hindi pa naman kami aalis, no? Tatapusin lang natin tong vlog at mag-aayos tayo dito konti sa bahay mo. Tapos ibigay mo sa akin yung gamot, ha? Huwag mong kalimutan ilabas yung gamot, okay? Maraming salamat po. Pagpalain po kayo nawa ng Panginoon. Sana naunawaan nyo lahat ng sinabi ko kanina. Sinamantala ko lang tong vlog na ito para may paliwanag din sa iba. At ayun, pag-pray natin si Tata Ilodoro at antay lang natin daw si Nanay Isin, yun ang gusto niya. Papagamot ko po si Tatay, papaturukan natin siya sa yung anti-rabies para hindi na niya indahin tong sakit na to, mabawasan yung iniinda niyang sakit. Kasi si Tatay, sabi niya sa message niya kanina, takot siya pang mamatay sa edad niya ngayon. Siguro may mga gusto pa si Tatay gawin, may inaantay pa siya, mga anak na mamit man lang, ganyan, makausap, makabanding. So pag-pray natin na sana humaba pa ang buhay ni Tatay Ilodoro at ingatan siya ng Panginoon dito sa gabi-gabi na mag-isa siya dito. Okay, Tatay? Okay, salamat po, Tay. Okay, tara na.